Habang kami pa ng asawa ko, naghanap ako ng AFAM para makaahon sa kahirapan. Dear Ate Ann, pakitago na lang ako sa pangalang Ju Marie, 31 years old at may 5 anak. Mahirap lang kami at aminado akong di ako satisfy sa buhay namin. May asawa ako, itago na lang natin siya sa pangalang Ronel. Mabait siya at maisikaso, mahal ko naman ang asawa ko, pero halos di niya masustintuhan ng maayos ang mga anak niya. Gusto kong magtrabaho, pero sa dami ng bata sa bahay hindi ako makakilos. Halos lahat ng responsibilidad sa pamilya, ako na ang umaako. Kaya isang araw, naisip ko na maghanap ng paraan para makaahon kami. Isang araw, nagbukas ako ng Facebook at nakilala ko si John, isang Amerikanong mas matanda sa akin ng 15 years. Mabait siya at palaging may oras makipag-chat. Minsan pa nga, nagpapadala siya ng pera para pangbili ng mga needs and wants ko. Nagsimula akong magka-interest sa kanya. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng kakaiba para bang hinahanap-hanap ko ang atensyon niya at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa isip ko noon baka ito na ang sagot sa mga problema ko. Dumating ang araw na nagdesisyon kaming magkita. Dito sa Pilipinas, nag-book siya ng hotel at sinabi niyang gusto niya akong makita. Excited ako, pero kinakabahan din. Wala pang alam ang asawa ko sa mga plano ko, kaya gumawa ako ng mga alibay para makalabas ng bahay. Noong una sinabi ko lang na makikipagkita ako sa mga kaibigan. Pero sa totoo lang, nakipagkita ako kay John sa hotel. Doon nagsimula ang lahat, iba ang naramdaman ko nang magkasama kami. Para bang nawala lahat ng bigat ng responsibilidad ko sa buhay. Hindi lang isang beses kami nagkita Ate Anne, paulit-ulit kaming nagkikita sa tuwing nandito siya sa Pinas. At sa bawat pagkikita, nauuwi kami sa kama. Nagagawa ko ito habang ang asawa ko ay nasa bahay. Kasama ang mga anak namin. Hindi niya alam na ginagamit ko ang perang binibigay ni John para sa mga pangangailangan ng pamilya namin. Sa isang banda, nararamdaman kong natutulungan ko ang pamilya ko. Pero sa kabilang banda, alam kong mali ito. Pero Ate Ann, parang nasisilaw ako sa perang ibinibigay ni John. Kaya kahit may guilt akong nararamdaman, hinayaan ko ang sarili kong mahulog palalo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang asawa ko, lalo na't sa kanya pa rin ako umaasa pagdating sa ibang bagay. Ngayon, hindi ko alam kung paano ako makakaahon mula sa sitwasyong ito. Mahal ko ang pamilya ko, pero mahal ko din ang AFAM ko.